sa akin. Sige po, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po umawit ng masaya, no? Pili tayo ng masaya dito. Kaso, hindi ko alam. Maghahanap pa tayo ng masaya. Ariya naman to. One way. O sige. Alam niyo ba ito, Pastor? One way. Hillsong. 93, one way. One way. Pero ano umpisa? Sige. Ito, I see the King of Hosanna, 58. Medyo mabagal ito. 5-8.
pangungunahan sa panimulang panalangin ni Sister Rosie. Sige po mga kapatid, nagpapalingin tayo sa aming Diyos na naglikha sa aming buhay. Maraming salamat po Panginoon sa gabi na ito na nabigyan mo kami ng oras sa pagdalaw sa iyong mga gawain, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Bigyan mo kami palagi, Lord, ng malusog na katawan upang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, walang makahadlang. At nawa po ay mag-aral kami ngayon, Panginoon, sa iyong banal na salita. Samahan mo po kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng wisdom na gagaling sa iyo na aming gamitin, Panginoon, sa pag-unawa sa iyong banal na salita upang aming makamtan, Panginoon, ang karunungan na galing sa iyo. Lord, ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ngayong gabi, supposedly si Ate Becca ang leader natin, ano? Pero nag-back off siya kasi marami daw po siyang inaasikaso sa bahay niya ngayon. Nagpapaayos sila ng Kuya Tomas, yung wall of honor natin. Ang ganda. Pakikabit ulit. No? So ngayon, ako na lang po muna ang mag-pitch in sa kanya habang wala si Sister Becca. Okay? Ating pumuksan ang ating mga Bible. Ano po yung ating Bible verse na chinat natin sa group chat natin? Sandali lang po ha, Bible study. Ano yung memory verse natin na pag-aaralan ngayong gabi? Pakibuksan po sa unang Samuel 17. Unang Samuel 17, verse 4 to 11. Unang Samuel 17, verse 4 to 11. Hihingilingin ko si Sister Tess, ay Sister, pangalan ito? Ana. Pakibasa po yung 1 Samuel 17, 4 to 11. Tapos si Brother Tomas, 1 Samuel 17, verse 19 to 23. Okay? 17, 19 to 23. Kung si Sister Ana, 4 to 11, Tomas, 19 to 23. And then, si Ate Rosie, mga awit, 9 to 20. Mas mga awit o salmo, 9 to 20. At si Brother Peter, may Bible po kayo, Brother Peter. Unang Samuel 17, verse 57. Okay pa? Unang Samuel kay Kuya Peter, Brother Peter. 1 Samuel 17, verse 57. Ulitin ko po ha. Sister Ana, unang 1 Samuel 17, 4 to 11.
Brother Tomas, Kuya Tomas, unang Samuel 17:19 to 23. Ate Rosie, Psalm 9, mga awit 9 to 20. At si Kuya Peter, Brother Peter, unang Samuel 17 verse 57. Isang verse lang kayo, Brother Peter. Okay po? Nakuha na po ba? Sinong hindi naka-catch up dun sa sinabi ko po? 9 to 20. Mahaba-haba yun sa inyo, Ate Rosie. Ulit ko ulit ha. Unang Samuel 17. Dapat may blackboard tayo dito eh. Next time, Kuya Tomas, ayun, yung blackboard natin. Ano nga po, Brother Peter? Pakilagay dito yung blackboard natin para hindi kayo tanong ng tanong. Susulat natin. Oo. Nakasulat, ha? O, sandali lang po. Kasi mahirap tandaan eh. Wala tayong job. Sulat tayong job eh. Mahirap nga naman tandaan. Oo. Kaya, excuse me. Bakit na yan? Hindi ka puro pa. So, kung nakakalimutan na. Ate Grace. Kung nakakalimutan yung verse mo. Oo nga. Makakalimutin na rin ako eh. Kaya kailangan talaga nakasulat mga kapatid. Ito. Huwag mong isipin lagi yun. Oo. Huwag mong itignan na makakalimutin ka. Kasi lalo mangyayari yun eh. Oo. Kasi pag kinondisyon mo na yung isip mo na makakalimutin ka. Ganun talaga mangyayari sa'yo. Ganun ba? Oo. Wala tayong chok. Teka muna. Iwasan Akyat sa taas. May chok dun. Sa mga bata. Sa mga bata. May chok dun. Wala ba tayong chok dito? Sige na po. Pwede na lang. Pwede na may sa likod. Pwede yung temporary. Ayan na, ayan na, ayan na. Temporary pwede po tawag. Ito na, kuya. Meron na. Nakuha, pagka tayo ay ready tayo. O, sige. Unang Samuel. Unang Samuel 7, 4 hanggang 11. 17. Unang Samuel 17, 4 hanggang 11 po. Unang Samuel. Pag nagpa-Bible study talaga kailangan may blackboard eh. 17. O. 4 to 11. Sino to? Si Ana. O. And then, 19, 17, 19 to 23. Tomas. Okay. Sam. Mga awit. Oh, si Rosie. Okay, Sam. Ate Rosie sa'yo. Na? 9 to 9 to 20. Okay na. Unang Samuel. Ito sa'yo, Brother Peter. 17, 57. Nakikita niyo po ba dyan? Si Peter. Okay. Dito kayo, Ate Lydia, para makita ko ninyo. Oo nga. Ayan, okay? Para tayong, kaya nga Bible study eh, pinag-aaralan natin. Ako ang teacher niyo ngayon. Okay? Sige po, Kuya, ano pangalan na ito? Simple yan. Kuya Rico, pasensya na kayo. Pangalan ng Unique naman. Okay. Okay, nabasa na kita na po, Ana, Sister Ana. Pakibasa po muna yun sa inyo. Unang Samuel 17, 4 to 11. Gamit po ng mikropono para marinig. Gamit po ng mikropono.
lalong ganito, madami tayong versikulo. Isang pangunahing mandirigma ang lumabas mula sa kampo ng mga Pilipyo, Filisteo. Ang pangalan niya ay Goliath at siya ay mula sa lungsod ng Gat. Ang kanyang taas ay halos 3 metro. Hinamon niya ang mga Israelita na makipaglaban sa kanya. Tanso ang kanyang helmet. Gayon din ang kanyang kasuotan, pangdigma, na tumitimbang ng 5'7" kilo. Tanso rin ang nakabalon sa kanyang binti at hita, pati ang balat na nakasakbat sa kanyang balikat. Ang hawakan ng sibat niya ay napakalaki at ang bakal naman ng matulis nito ay tumitimbang ng 2 pulang libra. Nasa unahan niya ang tagadala ng kanyang kalasag. Sumigaw si Goliath sa mga Israelita, "Bakit nakahanay kayong lahat diyan para lumaban? Ako ay isang Filisteo at kayo naman mga alipin ni Saul. Pumili na lang kayo ng ilaban ni Saul. Pumili alipin ninyo kaming lahat. Ngunit kapag siya naman ang natalo, kaya ang naapi namin. Hinahamon ko ngayon ang hukbo ng Israel. Pumili kayo ng lalaban ninyo sa akin. Nang marinig ito na si Saul at ang mga Israelita, nang hina ang kanyang loob at sila'y natakot. Okay, salamat po. So, microphone please. Ulitin natin ha. 17:4 to 11. Microphone please. Isang pangunahing mandirigma ang lumabas mula sa kampo ng mga Filisteo. O, sa kampo ng Filisteo. Kasi dito sa atin, 2 lang ang kampo dito sa Pilipinas. Camp Crame at Camp Aguinaldo. Ano pa? Ano pang kampo alam ninyo? Camp Garinal, Camp Crame. O yan. Nung panahon na yon, panahon ni Goliath, ang kampo nun ay kampo ng Filisteo. Okay. And then, sabi po dito, verse, ano tawag dito? Ang pangalan niya ay Goliath at siya ay mula sa lungsod ng Gat. Si Goliath ay isa po siyang taong malaki. Kung alam niyo yung kwento ni Samson at Goliath, si Samson yung lalaki na mahaba ang buhok, na hindi pinuputulan kasi nanggagaling yung lakas niya sa haba ng kanyang buhok. Si Goliath naman ay yung malaking tao. Kaya ganyan sila, isang gigante at isang malakas. Okay, ano po sinasabi dito? Si Goliath ay mula sa lungsod ng Gat. O, tandaan natin ha. Si Goliath ay taga-Gat. Parang ano no? Isa lang ang pangalan nila, nakakalito. Goliath at Gat.
Okay. Ang kanyang taas ay halos 3 metro. O, 3 meters. Gano'n ba kataas yung 3 meters, square meter? Sanay na sanay sa measurement to si Brother Peter eh. Mula ano? Mula hanggang... Ayan, ganyan. Ba, mataas na tao. Mahaba. Oo. Ang kanyang taas ay halos 3 metro. Matangkad. Ha? Hinamon niya ang mga Israelita na makipaglaban sa kanya. Sino naghamon? Ha? Si David ba o si Goliath? Sino nagsasabi? Kasi sabi ni Kuya Peter, si David daw. Sino nagsasabi na si David? Taas ang kamay. Sino nagsasabing si Goliath ang naghahamon? Okay, basahin natin ulit. Anong sabi dito? Ang kanyang taas ay halos 3 metro. Hinamon niya ang mga Israelita na makapaglaban sa kanya. So ibig sabihin si Goliath, hinamon niya ang mga Israelita. Okay. Bakit niya hinahamon? Anong tanong? Bakit? May pag-aaway ba nung panahon na yun? Bakit niya hinahamon ng mga taga-Israelita na makipaglaban sa kanya? Pastor, ano pong dahilan? Bakit may paghahamon si Goliath? Well, siyempre ho. Microphone, please. Hindi po ay usapin ng pagpalanako. Pagpapakita kung sino mas makapangyarihan na bansa. So dahil si Goliath po ay simbolo ng isang mapanakot na bansa, hinahamon niya ang bayan ng Diyos. Sa side naman ni Hari David, no? O ni David, hindi pa pala siya hari nun. Sa side ni Hari Saul. So it's a contest at it's a show of force. Pagpapakita po ng kung sino ang mas malakas at mas matatag na bayan. Sa duration ng kwento, malalaman natin kung sino ang mas makapangyarihan. Ituloy niyo po. Okay, maganda to Sino ba makapangyarihan ngayon sa mundo natin? Ha? Well, Sino ba makapangyarihan sa mundo natin? Meron tayong kasing tinatawag na Great 7. Sino yung 7 countries? Yes. Na Great 7. Sige nga. A little history. Sige, Ate Sandra. Amerika. Tama. Sino pa? Japan. Okay. Number 2. Ano pa? Sino pa? Australia. Mahina ako kasi sa history Brother Joey tulungan mo ako. Ha? France. United Kingdom. France. Ilan na? France, 4 na. Russia, ganun ni ate, Saan pa? 2 na lang. Germany. 1 na lang. Grade 7 ito. America. And European Union. Oo. Okay. Yung grade 7 na yan yung 7 bansa na makapangyarihan sa lahat ng bansa. Pag nagsama-sama yan, nakakatakot. Well, hindi naman po masama ang magsama-sama. Meron nga tayong United Nations Kaya nga, dapat ang United Nations nagkakaisa para sa isang layunin na maging maayos ang mundo natin. Kaya United Nations. So ito po, na United Nations na ito ay binubuo ng mga malalaking bansa na nabanggit po natin yung Great 7 countries. Noong panahon na yun, panahon ni Goliath, siya din ay sinasabing makapangyarihan kasi nga, malakas siya si Goliath, no? Okay, ituloy natin yung kwento. Sige. And then verse 5. Tanso ang kanyang helmet
ang kanyang kasuotang pandigma na tumitimbang ng 57 kilo. So ma-imagine ninyo, yung kanyang suot na bakal, 57 kilos. Ano kaya itsura nun? Ay, 1 kilo nga lang, mabigat na. 1 kilong bakal, mabigat na. 57 kilos ang suot niya. Ha? 2 sakong bigo, 3. Ganun kabigat ang kanyang suot na bakal. Okay. Verse 6. Tansurin ang nakabalot sa kanyang binti at hita, pati ang tabak na nakasakbat sa kanyang balikat. O ibig sabihin, meron pa siyang espada. Very good. Nakasakbat. Nakaganon. So, nai-imagine niyo ba ang itsura ni Goliath? Malaking lalaki, nakasuot siya ng armadong bakal, tapos nakasakbit pa yung kanyang espada o ang sagtabak, ang sabi dito. Verse 7. Ang hawakan ng sibat niya ay napakalaki. Ha? At ang bakal naman na tulis nito ay tumitimbang na 20 libra. Oh, wala akong libra. Ano ba yung libra? Pounds. Ang bigat. So na-imagine nyo si Goliath, nakasakbit yung kanyang dito, sandata niya, na ang bigat ay 57 kilos. Yung sibat. Verse 7. Ang hawakan ng sibat niya ay napakalaki. At ang bakal naman na tulis nito ay tumitimbang na 20 libra. Okay. Nasa unahan niya ang tagadala ng kanyang kalasag. Ibig sabihin, si Goliath, meron pa siyang mga sundalo sa harapan niya. Hindi lang siya mag-isa. Siya lang yung pinaka-leader, pero meron siyang, ano ba tawag sa ganon? Kung ako yung commander-in-chief, may alalay ako sa harapan. Hindi ka? Oo. Kasi usually po mga kapatid, sa isang gera, labanan, ang leader, hindi naman agad yung pumupronta. Ang leader, nasa hulihan yan. Ang pinapauna niya, yung kanyang mga kawal. Nagmamandulan siya. O sige, lakad, takbo kayo. Kaya natatandaan nyo, yung panahon na, sino nga yan na kinain ng dagat, hinabol? Sinong sundalo yun? Yung mga Israelita, tumawid sa dagat, bumukas yung dagat, nakatawid sila. Paraon. Diba? Si Paraon, nasa hulihan siya noon. Hindi siya nasa harapan. Yung mga Israelita, tumawid ng dagat. Kasi bumukas yung dagat dahil sa milagro ng Panginoon. Nakatawid sila sa dagat. Anong nangyari? Nung ito ng mga kawal, hahabulin na sila, bigla, bumalik yung dagat, nalunod sila. Sino yung leader nun? Yung Paraon. Nasa hulihan siya. Hindi siya nasa harapan. Si Goliath, ganun din. Nasa huli siya. Una muna kayo doon, ha? Una muna kayo doon. At ako yung panghuli. Yung pinaka-leader, yun yung pinakahuli. Kaya, kung naglalaro kayo ng chess, yung king talaga, ako marunong mag-chess. Kayo marunong? Diba? Yung chess ang, sino po marunong dito mag-chess? Pag natalo na yung hari, wala na. Talo ka na. Kaya yung inuuna mo muna yung pawn, yung horse, mga ganon. Anyway, talagang lagi ang huli yung leader. Bakit kaya hinuhuli ang leader? Ate Sandra, mikropono po, para marinig po kayo sa live natin. Bakit kaya ang leader ang pinakahuli? Dapat siya ang nauuna kasi leader siya Diba? Pag leader ka, siya yung nasa huli. Bakit? Ate Sandra?
Nakakamatay ng leader, tama talaga ang buong group ng Kaya inuuna mo na yung mga tao niya. Okay, tama. Sige po. O, ituloy natin ang kwento. Verse 7. Ang hawakan ng sibat niya ay napakalaki at ang bakal naman na tulis nito ay tumitimbang ng 20 libra. Nasa unahan niya ang tagadala ng kanyang kalasag. O, may alalay, nasa harapan daw. Sumigaw si Goliath sa mga Israelita, bakit nakaharang kayong lahat yan para lumaban? Ako'y isang Filisteo at kayo namay mga alipin ni Saul. Okay. Sino daw? Yung mga tao? Alipin ni Saul. Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Aba, may kayabangan to si Goliath. May kayabangan ano? Kayo mga tao, pumili na lang kayo ng ilalaban nyo sa akin, sabi ni Goliath. Oh. Kapag ako'y natalo, alipin ninyo kaming lahat. Ha? Ngunit, kapag siya naman ang ngunit kapag siya naman ang natalo, kayo ang aalipinin namin. Ulit. Kapag ako'y natalo, alipinin nyo kaming lahat. Ngunit kapag siya naman ang natalo, kayo ang aalipinin namin. O, sino daw? Pag natalo daw si Goliath, alipin sila. Pero pag natalo niya yung kalaban, yung mga kalaban ang magiging alipin. Okay. Verse 10. Hinahamon ko ngayon at at hukbo ng Israel. Pumili kayo ng ilalaban ninyo sa akin. Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nanghina ang kanilang loob at sila'y natakot. Yun. Sa halip na sila'y lumaban, nanghina ang kanilang loob. Takot sila kay Goliath. Walang gustong lumaban. Sa laki ba naman ni Goliath walang gustong lumaban kay Goliath. Diba? Sino ang nakatalo kay Goliath? Si David. O, yun yung kwento niya. O, pero tingnan muna natin yung mga susunod na versikulo. O, Tomas, Kuya Tomas, verse 17, chapter 17, 19 to 23. Pakibasa po. Ito pa rin po sa chapter 7. Isang araw, inutusan ni Jesse si David. Anak, dalhin mo agad itong 5 salok na sinangag na trigo at 10 tinapay sa iyong mga kapatid na nasa kampo. Ibigay mo naman ang 10 hiwang kisong ito sa pinuno nila. Tingnan mo na rin ang kalagayan nila at ibalita mo sa akin. Mag-uwi ka ng kahit anong bagay na makapagpapatunay na galing ka nga roon. Ang 3 anak ni Jesse ay kasama nga ni Saul at ng mga Israelita sa libis ng Ila at nakikipaglaban sa mga Filisteo. Kinabukasan, maagang bumangon si David. Ipinabilbili niya sa iba ang mga
upang inaalagaan at nagpunta sa lugar ng labanan. Dala ang pagkain ipinabibigay ng kanyang ama. Nang dumating siya sa kampo, palusog na ang buong hukbo at sinisigaw kanilang sigaw pandigma. Naghanap na ang mga pangkat ng Israelita at ng mga Filistiyo. Iniwan ni David sa tagapag-ingat ng kagamitan ang kanyang dala at tumuloy siya sa lugar ng labanan upang kumustahin ang kanyang mga kapatid. Samantalang sila'y nag-uusap, tumayo na naman si Goliath sa unahan ng mga Filistiyo at muling hinamon ang mga Israelita. Narinig ito ni David. Ayun, okay. So, doon po sa nabasa ni Brother Tomas, ano na nung nangyari? Pumunta saan? Nagharap na ang mga pangkat ng Israelita at ng mga Filisteo. Verse 21, sinong nagharap? Ang pangkat, dalawang pangkat Israelita versus Filisteo. Ito magkalaban. Itong si David, Goliath, taga saan siya? Siya ba Israelita o Filisteo? Ha? Pastor? Si David ba ay Filisteo o... David po? Opo, ay si Goliath po? Filisteo. Okay. Si Goliath ay Filisteo. Kalaban nila ang Israelita. Na pinangungunahan ni Haring Saul. Ang hari, si Saul. Nung panahon na yon. Kasi hindi pa hari noon si David. Tama ba ako, Pastor? Si David noon ay ordinaryong ano lang siya. Pastol. Hindi pa siya hari. Ha, mga kapatid tandaan nyo hindi pa siya hari nung panahon na yon. Ang hari noon ay si Haring Saul. Okay, next, anong nangyari? Psalm 9:9-20. Ate Rosie, pakibasa po. Microphone please. Ayan. Anong nangyari na? Psalm, mga awit, 9:9-20. Yahweh, si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahirapan, matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Nanalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan. Dahil wala pa lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Wait lang, ulit. Si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan. Matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Sino po ang Panginoon ng mga Israelita? Si Yahweh. Okay. At ito ang panalangin nila habang sila ay lumalaban. Ito ay panalangin. Ang sabi dito, si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan. Matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Kaya wala pang
hanggang tayo tatakbo sa oras ng kaguluhan, sa oras ng kagipitan. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Lahat po ng lumalapit sa Panginoon ay pinakikinggan ng Panginoong Diyos. Wala pa daw na lumapit sa Kanya na Kanyang ni-reject. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Salamat po, naniniwala tayong lahat. Masakit pagka nire-reject ka, no? Ano yung mga pangyayari na na-reject na kayo? Meron po ba sa inyong buhay na kayo'y tinanggihan? Sige, isipin ninyo. Sa inyong buhay, ano yung mga pangyayari na kayo ay tinanggihan? Di po ba masakit? Lalo na kung kayo nasa kagipitan, tapos tatanggihan kayo. Meron ba kayong karanasan na gano'n? O Kuya Tomas, parang nangingiti po kayo. Asan ang mikropono dyan? Pakishare nga po. O, ayan. Ayan, Kuya Tomas, gamit po ng mikropono para marinig po tayo. Sige po. Sige. Oo. Wala kami talagang bigas noon eh. Tapos, umutang kami ng umutang kami ng kakilala namin. Kape lang yun, umutang namin. Kape. Pinangyaw kami. Hindi kami pinuutang eh. Diba? Sabi ko, Sama ng loob nyo, no? Parang parang sama. Hindi ba ni-check? Ano pa po? Ano pa po ang karanasan nyo na kayo'y lumapit pero tinanggihan kayo? Si Sister Venus, nangingiti din. Mukhang meron siyang i-share. Yung mikropono po, pakibigay po. Yan, sige. Ay, hindi ko talaga makalimutan na hindi ko sa Panginoon yung gusto kong mag-aral pagka-pastor. Pero hindi talaga ako yung pinagbigyan. Hanggang ngayon hindi pa rin. Kaya, tinanggap ko na lang kasi siguro sabi niya, hindi ka para dyan. Yes. Hindi ka para dyan. May iba akong gusto para sa'yo. Amen. May Masamang ibang purpose. Masamang loob ko kaya kasi bakit ayaw niya ay gusto ko, bata pa lang ako, gusto ko na talaga sa seminaryo, kaso ayaw niya. Oo. Ba, totoo po yun, ano? Meron tayong mga bagay na gusto natin, pero hindi tayo doon dinadala ng Panginoon eh. Siya lang talaga nakakaalam ng plano niya sa buhay natin. Pero ang maganda dyan, Sister Venus, tuloy-tuloy ka pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil tayo po ay may kanya-kanyang calling na tinatawag. Ha? Yung calling, halimbawa ako, hindi naman ako masarap magluto. Di ba? May mga tao talaga masasarap magluto eh. Yan, si Ate Venus, masarap magluto. Si Ana, si Ate Becca, gift yan, si Ate Lydia. Ako talaga hindi masarap magluto eh, pero okay lang ba, Kuya Joey? Bumibili na lang kami ng ulam. Kasi hindi talaga, alam niyo mga kapatid, may gift yan. Na talagang masarap magluto, alam niyo yun, magaling mamalansya. Yung talagang gift kasi yan mga kapatid. Meron naman magaling drawing. Ako, marunong din ng kahit papano. No? Iba-iba po ang mga gift na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya, pagyamanin po natin yung mga gift na yan. Okay? So, yun, nagkataon, si Brother Tomas, sabi niya, meron siyang karanasan na hindi niya makakalimutan, tinanggihan siya. Ganon din si Sister Venus. No? Sakit. Pagka tinatanggihan, lalo't alam mong nasa kagipitan ka. O, meron pa po ba? Kuya Rico, naranasan mo na ba yon na ikaw ay tinanggihan? Na hindi mo man sabihin kung anong bagay, pero ano yung pakiramdam, Kuya Rico? Share po.
Ayon sa akin lang, pagka loob ng yung gusto kong magtrabaho ng building na malalaki, yung hindi ko talaga yung gusto ko na gagawin kung ano sa akin, kasi ang alam ko lang, stairman lang, gusto ko carpenter talaga. So, hindi ko pa, ako inaaway ng tatay ko, mga kapatid ko, dahil wala akong sabi ko, paano ko gagawin? Yan ang alam ko. Yun lang ang alam ko. Kahit na malalaki na ako sa Panginoon, yun talagang alam kong sa baka lang talaga ako. Wala ako sa kahoy. Kahit sa simento, wala ako. Yan ang alam ko lang. Kaya hindi ko alam kung paano ko magawa kahit manalangin ako. Hindi ko kaya. Okay. So, minsan talaga meron tayong gustong gawin, pero hindi naman talaga parang hindi para sa atin ano po. Gusto natin kumanta, ang boses natin sa liwa. Gusto mong sumayaw, parehong kaliwa ang paa mo, hindi talaga yun sa atin. No? Pero ang paglilingkod, mga kapatid, walang pinipili yan. Kaya nga sabi natin hanggat kaya natin, sumama tayo sa gawain ng Panginoon. Kailan ka pa kakanta, Ate Sophie, pag nakarakay ka na? Di ba? Kaya si Ate Sophie, salamat sa Diyos, kahit na malayo ang bahay, nagtsatsaga, pumunta dito. Uma-attend ng choir. Ha? Si Ate Lydia, hindi man siya ang may kakayahan na kumanta sa choir, si Eliza naman ang kanyang sinusuportahan, yung anak niya. Ina-encourage niya na mag-join ng choir. No? Yan po mga maliliit na bagay yan, pero malaking bagay yan sa Panginoon natin, Ate Lydia, na alam natin tayo man ay hindi ganun ang ating kakayahan, pero yung anak natin, nakikita natin may talento sa pag-awit, isalin natin yan sa choir. Salamat po, Ate Lydia, sa suporta. Kasi nakakatuwa, nag-choir practice kami, si Ate Lydia, nandiyan, present. Pero ano yung suporta niya? Nakikinig lang siya sa atin sa choir, pero napakalaking bagay po yung nandiyan siya, sinusuportahan niya yung kanyang anak sa choir. Di ba? Okay, ituloy natin. Sige. Verse 11, Ate Rosie, pakibasa po. 9 verse 11. Mikropono po. Ayawi na hati Ng sayon, ay umawit. Umawit tayo ng papuri. sa lahat ng bansa ang ginawa niya ay Ipagbunyi. Ako na magtutuloy, Ate Rosie, mukhang nahihirapan ka. Inaalala ng Diyos ang mga nahihirapan. Mga karaingan nila'y di niya nakakalimutan. Verse 13, O Yahweh, ako sana'y iyong kahabagan. Masdan ang pahirap na dinaranas ko mula sa kaaway. Iligtas mo ako sa bingit ng kamatayan, upang sa harapan ng lunsod ng sayon, aking isalaysay. Okay, verse, hanggang anong verse ito? 20. Okay, verse 8:15. Dahil sa iyong pagliligtas, papuri ko'y ibibigay, nahulog ang mga bansa sa patibong nagawa nila, sa pagbitan para sa akin ang nahuli ay sila. Okay, hanggang 15 lang, ano po? Tama? Ay hanggang 20. Sa matuwid niyang hatol si Yahweh ay nagpakilala at ang masasamay na huhuli sa mga bihag na gawa nila. Sa daigdig ng mga patay, doon sila matatapos, pati ang lahat ng bansang nagtatakwil sa Diyos.
Hindi habang panahong pababayaan ang dukha, hindi na rin mawawala pag-asa ng maralita. Wow, ang ganda naman mga kapatid. Ulitin nga po natin, verse 18. Hindi habang panahong pababayaan ang dukha, hindi na rin mawawala pag-asa ng maralita. Ito po isang pangako ng Panginoong Diyos. Hindi habang buhay pababayaan ang dukha. At hindi na rin mawawala ang pag-asa ng maralita. Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin, mawala ng lahat, huwag lang daw ang pag-asa. Naniniwala ba kayo doon? Bakit? Halimbawa, nawala, Kuya Peter, nawala yung pera mo. Yun na lang yung pera mo, 500. Kunwari lang. Aba, parang ang sinaklo ba nun, ano? Pambili mo na yun ng ulam, pamasahin mo na yun, pambao mo na ng anak yun. Nawala! Bigla yung kaisa-isa mong pera na 500. Pero, tuloy, kinabukasan, ano ginawa ni Kuya Peter? Nagtrabaho siya ulit. Hindi siya nalubog sa pagkakawala ng 500 pera niya. Nagtrabaho siya ulit. Hanggang sa binayaran siya ulit sa kanyang labor. Meron na ulit siyang kapalit dun sa 500 pesos na nawala. In other words, mga kapatid, ang mga material na bagay, may kahangganan talaga yan. Gaano ka mang kaganda. Sabi nga, ang ganda ay panglabas lang. Kumukulubot din yan, pumuputi ang buhok. No? Nawawala ang kagandahan. Di ba? Natatawa si Ate Sandra. Totoo naman. Kahit anong ganda pa ng Miss Universe na yan, o kahit anong pogi ng Mr. Universe na yan, nawawala po yung mga kapatid. Material lang yan eh. Kahit anong yaman mo, wala. Pero, ang pananampalataya at pagtitiwala mo sa Panginoon Diyos, dapat nandyan po mga kapatid. Kasi yan na lang ang meron kay, na dapat hindi mawala. Yun po yung sinasabi ko, the following day is another day. Okay? And last verse, Kuya Peter. Unang Samuel 17 verse 57. Unang Samuel 17 verse 57. Ano po ang sinasabi? Paki-mikropono nga po, please. Pakiabot nga po ang mikropono para marinig sa live natin. Unang Samuel 17 verse 57. Hindi na mahila. O, ito na lang po yung Peter. Okay na? Sige po. Verse Samuel 17 verse 57. Okay. Nagbabalik si David, sinalubong siya ni Abner. At naman sa hari, dala pa rin ang ulo ni Goliath. At tinanong siya ni Saul, kanino ba ang anak? Binala. Sumagot si David, anak ko ako ni Jesse na taga Bethlehem. Ayun, salamat po. So yung binasa po ni Brother Peter, yan po ay talata na ng tagumpay. Ha? Unang Samuel 17 verse 57. Bakit? Kasi natalo na dyan si Goliath. Anong versikulo dyan sinasabing natalo si Goliath? Saang versikulo po dyan? Anong sabi, Brother Peter? Dala niya yung ulo ni Goliath. Yun. Ibig sabihin, natalo si Goliath. Very good. Dala-dala na niya yung ulo ni Goliath. Ibig sabihin, napatay niya na si Goliath. Ni David. Okay. No? Ganon siya ka-powerful
remember, hindi na binanggit yan sa talata. Pero ang ginamit lang ni David noon ay yung tirador. Hanggang tirador ka lang pala. Pero mo yun, yung ang tawag po nila mga kapatid sa English ay sling. Okay, sling. Okay? Ang sling, isa siyang mahabang tali na nasa dulo yung bato. Pag napapanood ko yung ni Goliath at ni David yung bato nandyan, gaganunin niya. Iikot niya yun, tapos, pag nagkamali ka ng bato mo, ay hindi mo tatamaan. Pero si David, isang bato lang. Pag ganyan pa, tinamaan dito si Goliath. Ang laking tao ni Goliath. Sa noo, tumba! Kaya, sa tagumpay, biruin nyo, bit-bit ni Goliath yung ulo ni David. Bit-bit niya ang ulo ni Goliath. Bira, no? Imagine niyo yun. Dala-dala niya yung ulo ni Goliath at sinabi niyang, ako ay nagtagumpay. Medyo, suportado kasi siya ng Panginoong Diyos. Hindi niya magagawa yun. Kaya nga sabi nila wala namang higang malaking bagay na nakakapuwing. Kasi yung dala-dala ni Goliath, maliit lang yun na bato. Pero tumama sa loob ni Goliath, tumba. Yes, Pastor. Ayan. May input si Pastor doon sa kwentong yun na ni David and Goliath. Ano po ang masasabi natin dito sa kwentong ito, Pastor? Okay, thank you, Pati na Grace, sa yung insights. Actually, medyo naging advance ka na. Okay lang, kasi papunta naman tayo doon. Pero gusto ko bigyan ng pansin yung talata na ating mga binasa. Unang-una ko, si Goliath po yung makabagong bully. Ang tinatawag, no? Tingnan niyo po yung verse sa chapter 17 na. Tingnan niyo po yung verse 16. Sabi po dito, sa loob ng 40 araw, umaga't gabing o umaga't hapong hinahamon ni Goliath ang Masraelita. Wow! Gano'n katagal? 40 days? Araw-araw po yun. So, siya po yung bully ng mga Titan. Ano kaya po ang dahilan kung bakit nangyari ito? Okay. So, tandaan po natin na sa panahon yan ay nasa panahon po sila ng digmaan. At kapag ang digmaan po ay nangyayari, may pinag-aawayan. So, pinag-aawayan po nila ay lupa at teritoryo. Okay? So, nagkataon po ng kaharian ng Pilisteo ay nag-i-exist na, pero may mga bahagi po na kailangan nilang kunin para mapalawak ang kanilang kaharian. Samantala ang Israel ay meron na pong pamanuan, at ito na nga po sa katauhan ni Hari Saul, na kung maalala niyo po ay kinosecrate ni Propeta Samuel. Naalala niyo ba yun? Ito yung kadugtong po ng ating mga lectionary readings Kung naalala niyo po sa ating pananambahan, yan po yung unang pagbasa. At itinalaga na nga po ng Diyos si Hari Samuel, si Hari Saul sa pamamagitan ni Samuel. So pinili ng Diyos si Hari Saul. Pero alam niyo po ba, yan ay nagpalabunutan muna sila. Hindi lang basta-basta na pili yan. Okay, tingnan niyo po muna. Balikan natin yung verse or chapter. Nakita. Sige, mamaya po. Okay po. So, anino rin natin mamaya yung chapter na ko. Pero, nawala sa notes ko. Pero ito po ang ang trivia po dyan mga kapatid. Mula po sa tribo o grupo
grupo ng mga Benhamita o Benjaminites, galing si Haring Saul. Nagkaroon po sila ng palabunutan dyan. At siya po yung napili ng mga tao. Okay? So, choice po siya ng tao, at the same time, pinangalawahan at itinalaga ng Diyos. Okay po? Yan po ha, take note po mga kapatid. Ngayon, si Haring Saul po ay nagkaroon ng sakit ng schizophrenia o sakit sa pag-iisip. Dahil po sa kanyang ginawang pagsuway sa Diyos, kasi nagalit po ang Diyos sa kanya dahil may mga bagay siyang hindi sinunod. Okay? So, alin na lang po natin sa ibang paksa. Pero malinaw po dyan mga kapatid, yung kanyang naging leadership ay naging mahina na dahil sa kanyang pagsuway kay Yahweh. At the same time, meron po siyang sakit sa pag-iisip. Sabi po ng mga scholar ay schizophrenia. Pag sinabi namin schizophrenia, paiiba-iba ng personalidad. Yung identity niya. Diba, kunwari, sa isang oras, ang projection niya siya ay mabait. Pero pagkatapos ng isang oras, biglang magbabago yun. Bigla siyang magagalit, bigla siyang magwawala. Etc. etc. So, para po ma-relieve ang kanyang sakit sa pag-iisip, naroriyan yung isang pastor na si David, na isang instrumentalist, at ang kanya pong tinutugtog ay yung harp. Yun yung nakakapagpanatag sa kanya. Okay. So, kung titignan niyo po mga kapatid, itong buong chapter 17, hindi pa po niya pinapakita yung nangyaring confrontation ni David at ni Goliath. So, binigyan pansin po niya sa talatang yan yung pagpapakilala ni David bilang isang pastol at isang tao na nagnanais pong makatulong sa kanyang bayan. Pero hindi po siya pinansin. Ito na yung sinasabi ni kapatid na Grace kanina, yung rejection. Marami pong question sa kanya. Sabi, sino ka ba? Manunugtog ka lang. Ganun ang dating, no? Pastor ka lang eh. Utusan ka lang ng hari dito, sino ka ba? Kita mo yan? 40 days na tayong binubuli ng Goliath na yan. Kakayanin mo ba yan? So marami pong questions sa kanyang integrity. Sa kanyang pagkatao. And sometimes, not sometimes, most of the time, ganyan yung lagi pinupula sa atin ng tao. Especially pag nag-serve tayo sa church. Sabihin ng mga tao, may kailan. Linggo-linggo nandyan. Ganun pa rin ang ugali. Which is, tingnan natin yung bilang positibo. Kasi kailangan talaga natin magkaroon ng pagbabago. No? Pero, ang punto po doon, sa bawat tao na nais pong magpakita ng kanyang paglilingkod, maski sa kanyang bayan, maski sa Diyos, nakikitaan ng mga kakulangan at kahinaan. Pero ang Diyos po ay nagpupuno ng ating mga kakulangan at kahinaan sa kanyang harapan at sa ating kapwa. Okay? So yun po yung second lesson natin dyan. Okay? Thirdly po, pinrepare ng Diyos si David. Paano kaya inihanda ng Diyos si David? Samantalang siya po ay pinulaan na at pinaliit na ng kanyang kapwa, at maging si Haring Saul ay nagduda na rin sa kanya. Pero yung kanyang pure heart and intention ay naroon. So nakita ng Diyos ang kanyang intention. And ito ay hindi lamang para magmayabang siya, o di kaya naman ay para may mapatunayan na siya sa sarili niya. Diba? Ganun minsan yun eh. Patutunayan ko sarili ko. Well, okay naman yun. Pero ang duan po ni David, yung kanyang pure heart, yung kanyang pure intention. Para maging daan na tinatawag po nating boses. Siya yung magiging representante
ng mga maliliit na mga panahon yun. So, salamat sa Diyos dahil lagi nakatitig ang Diyos sa mga aba at maliliit tulad ni David. Okay, so doon muna tayo mag-focus mga kapatid ha. I think kapatid na Grace, sa mga susunod na mga weeks, itutuloy natin yung confrontation na nila, no? Ni David at ni Goliath. Kasi usually yan na nagiging highlight eh. Pero tignan muna natin yung bago doon sa eksena yun. Okay? Nagkagulo sila, in-question po ang katangian ni David, yung kanyang pagkatao, pero nakita ng Diyos ang kanyang purity. And nagpapakita ng Diyos ay lagi nakakating sa mga maliliit. Sapagkat ginagamit ng instrumento ng Diyos ang mga mahihina, ang mga maliliit at walang boses sa mga panahon nun, maging hanggang sa ngayon. So, parang ganito rin yan, mga kapatid. Binubuli tayo ng China. Sa totoo lang, matagal na tayong binubuli ng mga yan. At yung ilang mga leaders po natin na nagpapagamit sa kanila, sad to say, ay nasa pala ng salapi, kapangyarihan. No? Pero hindi na nangahulugan nun na tayo po ay laging mananahimik dyan. Dahil kailanman po ang mga Pilipino nagkaroon na ng kasaysayan ng pagkaklas at paglaban sa mga dayuhan. Kaya yung sinasabi nila, wala tayong magagawa dyan. Dahil tayo maliit na bansa, hindi totoo yan, mga kapatid. Dahil historically po, ang dami na nating bansang nilabanan. So, sino ba ang mga Goliath naman sa ating makabagong panahon? Yung gusto ko bigyan ng pansin, no? Sino ba yung mga nabubuli sa ating bayan? Sa ating pananampalataya, meron din bang mga Goliath at David? Sa ating paglilingkod, meron din bang kumu-question ng ating integridad? Ano? Marami. At umasaklam daw minsan mga kapatid, kasama natin sa simbahan. Yung parang tagal-tagal nyo na magkakasama, hello. Magtatalo pa ba tayo dito ng integridad natin? Parang duda pa rin tayo sa isa't isa. Kalit-lit na kongregasyon, minsan may nangyayari pa yan. O di kaya, sa kabilang banda, paraan din po yan para mapalakas natin ang isa't isa. Kasi doon po sa kwentong yan, ito pala, isang point pa. In-encourage ng kapwa nila Israelita si David. So hindi naman natapos. Kung may mga question sa kanyang integridad, meron din naman po nagsabi ng words of encouragement at nagtiwala kay David. Mas marami po yun. So, kung sa buhay ng iglesia, may mga ilan na kumu-question sa akin, marami din naman ang sumusuporta. Tama po? Marami po ang nakikipagtulungan at maraming naniniwala na sa kabila po ng ating kahinaan at kakulangan bilang mga tao, gagamitin tayong kasangkapan ng Diyos at magpapatuloy po ang kanyang gawain. Siguro po, doon muna tayo magbigay ng pansin kapatid ng Grace, no? So for sure, yung mga pinaka-highlight ng kwentong yan, yung kanilang paglalaban, pag-uusapan natin sa susunod na pag-aaral. Thank you po. Okay, maraming salamat po, Pastor, sa magandang suporta na paliwanag. Yan ang kagandahan talaga pagka tayong mga layperson, diba, hindi naman tayo ganun kagaling sa pagpapaliwanag, nandiyan ang ating pastor para hindi naman. Talagang para buo yung ating pagpapaliwanag. Yun yung pastor. Pero malinawan. Ang atin naman karunungan mula sa Diyos. So salamat din sa mga live tulad nyo kasi kailangan din namin kayo So, yung pagtingin naman sa isang paksa o talata,
ibinibigay ng Diyos yan sa atin. Sa iba't iba nating mga pananaw at mga interpretasyon. So wala pong mali dyan. No? Kasi yun ang kagandahan po ng talata eh. Paano ba natin naiintindihan sa ating sarili? Yung pagkakaunawa natin sa talata, no? So doon po kumikilos yung Diyos para sa atin. Naman, Pastor. So, yun po ang kagandahan ng pinag-aaralan natin ng Biblia, no? Minsan, pag nagbabasa ako ng Bible, parang sa umpisa, parang hindi mo talaga maintindihan. May ganun din ba kayo? Normal po yun. Normal po yun. Sa uulitin mo, ano ba sinasabi ng Panginoon Diyos dito? Bakit parang hindi ko naiintindihan? Hanggang sa uulit-ulitin mo. Kaya po mga kapatid, minsan, hindi lang isang talata, may supporting na talata para talagang lalo natin siyang maintindihan. Ano po? Sige, marami pong salamat. At tayo po ngayon ay dadako na sa pananalangin, mga kapatid. Although, pinanalangin na natin nung nakaraang Miyerkules sa ating prayer meeting, ang mga prayer concerns natin. Meron pa po ba kayong kahilingan ngayon na gusto po natin isama sa panalangin, mga kapatid? Sige po. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa safetyness ng aming community. Tulad nga po na nabanggit ko noong Miyerkules, Tuesday, Wednesday ng madaling araw, I think mga 2 blocks away lang sa bahay, meron po nangyari na kawan. So, hindi po ko mapakali talaga noon na naiiwanan yung dalawa. Although may mga kapitbahay naman kami doon, ganun siguro yung pakiramdam. So talagang sabi ko kay Pastora, talagang hindi mo na ako luwas. Kasi nasa Baguio po ngayon si Pastora, no? Sinamahan niya yung kanyang mga teachers sa bago niyang destino. Anyway, ang isa pong pagpapasalamat doon, yung safetyness na binibigay sa amin, sa kabila po ng mga pangyayari na malapit lang sa amin. Kasi first time daw nangyari yun sa community. First time. So, hindi nakakapag-alarma dahil nangyari yun. In fact, buti na lang, dinalasan na ng barangay yung kanilang pagro-ronda at yung kanilang pag-oobserba. So, ang pinagpapasalamat naman natin doon, pag may ilang nakuha doon sa kapitbahay, wala namang buhay na nawala. Kasi usually ganun yun eh. Pag may ninakawan, may kukunin pang buhay. So, yung worries ko, nawala na. Kasi nung araw na yun, talagang balisa po ako. Anyway, pangalawang pagpapasalamat po sa Panginoon dahil ang aking pong panganay na anak ay nagawaran ng scholarship ng PCU. Noong nakarang araw po, nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap yung presidente ng PCU. At sa mabilis na pag-approve niya at pag-sang-ayon, naigawan ko kay Laya ang 100% tuition and miscellaneous para po sa taong ito. Nung nakita po namin yung aming babayaran po, wala yun, 28,000 po yun. Oo, so nakales po kami ng 28,000 sa awa ng Diyos. At meron pong mangilan-ngilan pa, ay makakayanan naman na. Siyempre may uniform pa dyan, may baon, ano. So malaking bagay na po yung nadiskwento sa amin. At meron pong inaasahang general average na 85. Ako naman po ay kampante na mas mahihigitan pa ng anak ko yun. Ano? Kahit naman magmadaling laging nag-mobile legends yun. Kasi nag-aaral naman yun eh. Ano? Bisa kasi napapagalitan ko na siya dahil pag ganito walang pasok, umaabot ng ating gabi, kakalaro sa Mobile Legends. Ano? Ang bata talaga mahilig na yun sa mobile lang. Actually, hindi lang bata, may ilan din mga matatanda. Ay, matatanda, mahilig mo. So, yun po, aming pinagpapasalamat sa Panginoon. Pangatlo po, nung nakarang linggo po ay nagdiwang ng 10th birthday ang aking anak. So, nag-celebrate po siya doon sa aking ganan, sa Pampanga.
Ang original po nun, kakain na kami sa labas, simpleng kainan. Kaso, may meeting si Pastora sa council, inabot na ho siya ng alas 4:30. So, sabi ko sa kanya, dahil lang tayo sa bahay. So, wala pang nag-usay yung mga tsahin ni Kalan, yung mga in-laws ko doon. So, nagluto na sila ng pansit agad, spaghetti, mga ganung bagay pa. May nag-sponsor ng cake. Na sabi ko kay Pastor, magkano ang budget natin? Sa Sunday, pasweldo Pero nakaraos po kami. Sama ng Diyos, Dahil may mga nagkaloob, may mga nagbigay ng mga gifts, monetary man yan, o yung kanilang time. Kasi sa short span of time, mga kapatid, kasi Sunday pa yun, busy-busy yung mga tao doon. Kasi mga church member din po yung in-laws ko doon nakapaghanda ko kami ng maayos. Ng simple pero masaya naman. At yun nga po, 10 years old na po yung mga kibunso. So marami po akong dapat ipagpasalamat sa Panginoon sa linggong ito. At tunay na mabuti ang Diyos. Hindi po siya nagkukulang. At talaga namang pinapagaman niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak at ibon. Yun po, salamat po. Okay, salamat po, Pastor. Meron pa po bang ibang nais na ipanalangin natin ngayong gabi, mga kapatid? Okay po, sama natin sa ating prayer request o prayer item. Una-una po ang ating culminating worship ng ating 80th anniversary this coming Sunday. Tayo po ay magdadaos ng worship through music at meron po tayong pagtatalagan itong roster ng ating mga magagawa. Salamat din sa mga kapatid natin na by all means ay naging bahagi po upang maging posible ito. So thank you very much po. Secondly po, panalangin natin ang nalalapit na operasyon ng ating Pastor Joshua. So sabi niya kanina, by Monday meron siyang testing uli at nakausap na po niya yung doktor niya. Okay, yung mag-o-opera sa kanya. So, sana po matuloy na kasi mahaba-habang panahon din na nantala yun. And thirdly po yung provision para sa kanilang mga pangangailangan. Although, mukhang nakapag-prepare naman na sila Pastor Tad, pero syempre malaking halaga rin yan. And sumunod po, ipanalangin natin ang iba pa natin mga kapatirang mga may sakit, karamdaman, yung may mga pinagdadaanan din pong challenges sa buhay nila, personal naman yan o sa pamilya. And of course, yung ating pong tuloy-tuloy na orientation at mga pagpaplano sa ating mga organisasyon sa ating iglesia. So, paalala po sa ating UCM mamaya. Sandali lang naman po yung kasi 3 months lang naman yung ating kakalendar. Hindi na tayo magkakalan. At sa mga susunod pong linggo, nawa po ay makatuwang natin ang mga CROs kasi schedule naman pala kayo ng inyong meeting. Nakita ko po, So next Sunday ang ating CWA at the Venus. First Sunday of the month, CWA. Ang ating pong paalala, magkakaroon po tayo ng short evaluation at yung inyong planning, ito i-check lang po natin para po sa ecclesial year na ito. Okay? Pwede naman po tayo mag-meeting maski yung quarterly na activities lang from July hanggang September. So, ganun po yung gagawin muna natin sa bawat organizations. And magsasend po tayo ng mga orientations din, Madam Chair, sa ating mga council officers and members. Kasi ganun muna talaga yung ating ginagawa kapag bago ang ecclesial year. So, evaluation and planning, and then orientations.
Okay yun po, pakasama po yun sa ating mga panalangin. Salamat, Pastor. At mamaya po, after ng ating Bible study, may meeting pa ang UCM. Ha? Kaya, walang katapusan ng pag-uusap, ano? May meeting pa ang UCM ngayong gabi. Okay? Sama na lang natin sa panalangin ang ating financial. Oh yes, oo, ang financial status natin. Ako, kasi mga kapatid, sa totoo lang, meron pa tayong babayaran sa gumawa ng ating meron pang last tranche na tinatawag, no? Hindi pa tayo fully paid, mga kapatid. Kaya ipanalangin po natin na ngayong July ay mabayaran na natin. Panghuli na po yun na last na natin yun, no? Sana ay may mga mabubuting puso na mag-donate sa atin. Oo. Para tayo ay maraming blessing pa ni Lord. Okay po? Sige po. So, siguro, ang gagawin na lang natin ngayong gabi ay babanggitin ko po yung mga prayer concerns at ipapanalangin na lang po natin ito. And then, tatapusin po ng ating pastor. Okay? Sige po. Yes, sorry. Ano pong inyong prayer request? Request ko kay Christian na nagkabulutong. Buong katawan, balot na siya ng bulutong katawan. Sino si Christian? Anak ko. Sana gumaling na siya. Nahihirapan siya tumayo, nahihirapan umupo, nahihirapan humiga, matulog. Sana gumaling na. Ilang araw na po yung bulutong? 3 days na. Matagal po talaga yung gumaling eh. Isang linggo ata yun, hindi pa. Matagal yung bulutong talaga. Pero yan ay minsan lang, pagka nagkabulutong na, hindi man ako doktor, pero once na nagkabulutong ka na, wala na yan, hindi ka na mauulit. Sige po, meron pa po bang prayer request? Ate Flor, Sister Flori? Tuloy po natin ipanalangin si Sister Maxima Yuson na meron mo siyang cancer sa colon. Stage 4 po. At saka yung kaibigan po namin sa palengke, si Inday po, na in-advise ng doktor na magpa-dialysis. Napakahirap po nun. Kasi parang may bleeding siya. Tapos, yun nga po, in-advise ng doktor na dialysis. Dahil mataas daw yung creatinine. Bago po tayo manalangin yes. Ating pong awitin isang stanza. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y maglilingkod, sa Kanya'y magtatapat. Alam kong may magagawa ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa gabi pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo na taglay po ang pagpapasalamat, Panginoong Diyos, sa mga nagdaang araw ng pag-iingat niyo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid namin ngayong gabi na nandito upang mag-aral ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa kwento ni David at Goliath at sa marami pang kwento na aming pag-aaralan sa aming Bible study. Nawa, Panginoon, ay maging inspirasyon ang kwentong ito upang ipagpatuloy namin ang aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Nandito rin po, Panginoon, ang mga kahilingan ng aming mga kapatid. Sa lahat ng mga kapatid namin may sakit, Panginoong Diyos, dinadalangin namin na sana ipagalingin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. Hipuin mo, Panginoon, ang kanilang mga karamdaman. Dinadalangin namin, Panginoon, sa inyo, specifically ang aming kapatid na
Nanay Auring Pardo, pagalingin mo po siya, Panginoon. Ang aming Pastor Joshua sa kanyang nalalapit na operasyon, O Diyos. Ganon din, Panginoon, ang anak ni Kuya Rodrigo, sana po ni Kuya Ricky, sana po ipagalingin niyo sa bulutong na kanyang nararanasan ngayon, Panginoon. Hipuin mo po sila ng inyong milagrong pagpapala at milagrong kamay, Panginoon, upang pagalingin sa kanilang mga karamdaman, O Diyos. Ganon din, Panginoon, ang aming Elder Joey sa kanyang karamdaman, O Diyos. At ang mga kapatid namin na hindi ko na po nabanggit ang pangalan, nilalapit namin, Panginoon, sa inyo lahat ng mga kapatid namin, mga nagdaramdam at nag-iinda ng kanilang mga sakit, Panginoon. Kayo lamang po ang tanging manggagamot na inaasahan namin sa tulong ng mga gamot at ng mga ibang medisina, Panginoon. Nagtitiwala kami, Panginoon, na kami ay inyong pagagalangin sa aming mga nararamdaman. Nilalapit din namin, O Diyos, sa inyo ang nalalapit namin mga gawain, ang aming Bible study, ang aming prayer meeting. Panginoon, basbasan niyo po at patnubayan ang mga kapatid namin na hindi namin kasama ngayong gabi at ang mga nanunood sa kanilang tahanan, O Diyos. Nawa po'y pagpalain mo sila at ingatan, Panginoon, sa araw-araw. Nilalapit din namin, Panginoon, sa inyo ang aming mga panalangin na hindi po namin mabanggit, O Diyos. Kayo na po ang nakakaalam ng nasa kalooban namin, Panginoon, na kung ano man po ang aming plano sa mga susunod na panahon, ang kalagayang pinansyal ng aming iglesia, O Diyos, tulungan mo po kami na magkaroon ng katuparan na mabayaran namin ang mga ilang dapat bayaran, Panginoon, at maging maayos ang aming mga finances. Dinadalangin din namin, Panginoon, sa inyo ang mga iba pang gawain ng aming simbahan. At nawa po, Panginoong Diyos, sa gabi ito, ang lahat ng aming mga kahilingan ay inyong tutuparin sa inyong kalooban, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin ng may paghingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagagawang kasalanan sa inyo at sa aming kapwa. Ingatan mo po kami, Panginoon, sa aming araw-araw na gawain at nawa, O Diyos, sa aming pag-uwi, kayo na rin po ang pumatnubay sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Aming Diyos, kami po ay nagdadala at nagpapasalamat sa gabi ito sa inyong pagbibigay sa amin ng pagkakataon na magnilay at mag-aral ng inyong buhay at pananasalita. Salamat po sa mga paalala na binahagi sa amin ng talata namin pinagnilayan sa kung paano kami ay kumakaharap sa mga iba't ibang gulayan ng aming buhay. Maaaring ito po ay nagkakaroon ng banta, mga pag-aagam-agam at pagkatakot sa amin. Subalit dahil alam namin kasama namin kayo, Panginoon, kayo ang aming sandigan, kayo ang aming sandata. O kaya, Panginoon, turuan niyo po kami na manalig sa inyo sa tuwina. Harapin namin ang buhay nito na may pagtitiwala, pag-asa, at pananalig sa inyo. Panginoon, narinig niyo po at nakikita ang kalagayan ng aming bayan. Sa ngayon ay maraming pagbabanta sa aming seguridad, lalo tigit ang aming soberanya. Patuloy niyo pong paunawa at sa amin, Panginoon, na kami bilang bahagi ng bayan ito ay nararapat lamang namin mahalin kung kinakailangan ipagtanggol ang bansang ito, Panginoon, laban sa mga mananakot ay gagawin namin. Panginoon, itunuro niyo rin kung paano kami ay magtiwala sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Sa mga laban ng aming buhay, O Diyos, sa aming personal man, sa aming pamilya, maging sa buhay at ministeryo ng aming iglesia. Napakarami na pong laban ng aming kinaharap. Maraming gulayan na po ang kinaharap ng iglesia nito sa nakalipas na mga taon. Subalit na nagig ang inyong nais at ang inyong kalooban, Panginoon. O kaya ihanda niyo po pa po kami sa mga susunod na laban ng aming buhay.
Alam namin, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat sa inyong harapan. Maaring marami ang mag-question, magtanong at magduda sa aming mga kakayanan bilang mga lingkod ninyo. Pero dahil kayo ay nakapanig sa tulad namin, kayo ang aming patuloy na paglilingkuran ng Diyos mula ngayon sa mga susunod na panahon. Panginoon, makita nawa namin ang kahalagahan ng isa't isa, kung paano din pinahalagahan ng mga Israelita si David, at kung paano ipinakita nila ang kanilang pagmamahal at suporta, ang kanilang pagtitiwala, at ang kanilang pagbibigay ng mga mabubuting payo, mga encouraging words, Panginoon, mga words of wisdom, mga bagay na makakapagbuos namin bilang isang iglesia at bilang komunidad. Nawa ito ang aming taglayin mula ngayon sa mga susunod na panahon. Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin at patuloy namin pinagkakatiwala ang aming buhay, baski ang aming mga mahal sa buhay na hindi namin kasama sa ngayon. Ingatan niyo rin po kami sa aming pansamantalang paghiwalay. At sa araw ng bukas, ang panibagong lakas, pagkakataon at buhay na makapaglingkod muli sa inyo, ang patuloy naming gampanan. Ito po ang aming panalangin, aming pasasalamat at pagtitiwala. Sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Tayo po'y magkaloob at ating pong awitin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y maglilingkod, sa Kanya'y magtatapat. Alam kong may magagawa ang Diyos. Giving, giving, gladly giving day by day. Giving, giving, gladly day by day. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Meron na sabi niya mag-ano sa oo, sabi ni Ate Becca. Ano yun? Yung dinner nila. Kasi may mga malalaki sa kayo. May silang. Na ba kayo? Hindi o. Habang nangyayari tayo doon, ito na natin.